Good afternoon po sa ating lahat and Friday na naman po at nakikita nyo po may panibago na naman po tayong mapag-uusapan ngayong hapong ito. And before tayo tuloy doon sa ating pag-uusapan, magpapakilala po muna kami. So start tayo. Ako po si Ate Charmaine. Ayan po, ako po si Mark. Ako po si Prince. And ako po si Hannah. Ayan. And welcome sa TGIF. Ayan. So before po tayo magsimula doon sa ating program, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa hapong ito. Maraming salamat sa inyong blessings, Panginoon, sa protection mo sa bawat isa, Panginoon. At sa aming mapag-uusapan, Lord, guide us, O Lord, at ikaw lamang po ang siyang manguna sa bawat isa, Panginoon. Yung topic na aming i-discuss, Panginoon, maitaas, Panginoon, yung inyong pangalan. And yun lamang po, Lord, yung program na aming inihanda, Panginoon, ay ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, sa hapong ito. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Isang magandang araw po sa ating lahat and I would like to invite everyone na samahan ako para sa pananambahan natin sa ating Panginoon. Sabi nga po sa kanta, every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you. Kaya po, bigay natin yung pinaka-the best natin sa ating Panginoon. What to say, Lord, is you gave me life and I can't explain just how much you mean to me now. That you have saved me, Lord. I give all that I am to you. And every day I can be a light that shines your name. Every day, Lord, I learn to stand upon your word. And I pray that I might have come to know you more. And you have mine every single step I take that. Every day I can be a light upon the world. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. It's you I live for every day. 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 Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Every day
Ayan, magandang hapon po muli sa ating lahat at welcome sa isa sa pinaka-inaabangan na parte ng programa natin, which is yung Spill the Tea, kung saan tayo ay magtatawanan, magtatanungan at higit sa lahat ay magtatalakayan tungkol sa latest issues and teas ng mga kabataan. So ayun, para formally umpisa ng ating talakayan ay ano nga ba yung magiging topic natin ngayong hapon na ito? Ay, ba't naman natatigil ako? Ang topic natin ngayong araw na to ay pleasing people is not equal pleasing God. So ayun nga, bakit nga ba yun yung topic natin? Ayun nga, dahil nga ngayong May ay free topic kami, which is yung mga magiging moderator ng bawat Friday ay halos sila yung gumagawa or gagawa ng topic nila para i-present. So, ngayon, di na natin patatagalin pa. Tumpisa na natin ang ating tanungan. So, pero bago yan, tatanungin ko muna ang mga bawat isa dito kung ano ba yung pagkakaintindi or ano ba yung definition nila about people pleasing. So, Kuya Mark? Ayan, ako para sa akin, Kuya Prince, ang mga people pleaser, yan yung mga tumitingin doon sa approval ng ibang tao. Ayan. So, kapag lagi silang, sabihin natin, nababati or parang, uy, pare, parang ang ganda naman ng gawa mo, ganyan. So, doon sila, syempre, sino ba naman pag kinoment ka, di ba? Syempre, gagalingan mo pa lalo. So, yung people pleaser, yun yung gusto niya. Yung talagang napiplease niya yung ibang tao, tas yun yung attention din nila nakukuha. Tama. So, si Ate Hana, baka may dadagdag. So, para sa akin, Kuya Prince, yung pleasing people is seeking your worth sa ibang tao. Kasi minsan may mga tao na hindi nila mahanap yung worth nila sa sarili nila or sa anumang bagay. So, minsan, yun nga, hindi naman sa nagbibida-bida, pero gumagawa sila ng mga bagay na sa tingin nila, sobrang matutuwa yung tao, sobrang mapaproud yung tao. Kasi, yun nga, kapag maraming natutawang tao sa atin, di ba, sobrang feeling natin, ang galing-galing natin sa mga bagay na ginagawa natin. So, siguro, yun, yung worth na hindi natin nakikita sa sarili natin, yun yung hinahanap natin sa ibang tao. So, ayun. Yan, ako naman, pag sinabi natin people pleaser, ito yung mga tao na yung goal nila, yung goal ng mga people pleaser is para yung image nila sa ibang tao is yung nasa good side or mag-good shot sila dun sa mga taong yun. So gusto nila nandun sila sa side na maganda yung or nasa good shot sila. Ayun, inulit ko lang. Parang mabalang, no? Siguro ako naman, sa akin, yung people pleasing is yung pagkuha ng loob ng ibang tao para ma-feel mong belong ka, ma-feel mo na yun nga, hindi ka out of place, nasa same root ka ng mga tao na nasa environment mo, ganun. Tama. Tama naman yung mga sinabi nila. And isa sa mga naisip kong word doon ay yung word na FOMO, di ba? Di ba na topic na natin yung FOMO, which is the meaning ay fear of missing out, di ba? So, ayun nga, yung karamihan or kadalasan sa mga people pleaser ay natatakot sila na ma-miss out or sabi nga ni Ate CJ ay tawag doon, mawala sa certain group na kinabibilangan nila or masabi natin na hindi sila belong, 'di ba? Ma-left out doon sa grupo nga or sa certain group na kinabibilangan nila. And sabi naman sa Bible, ito yung ating main text, matatagpuan sa Galatians chapter 1 verse 10. Sabi dito, I am now trying to win the approval of human beings or of God. Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ.
So, ayun, malinaw naman dito sa verse na to na if we still trying to seek yung approval ng tao na to the point na di na natin na nasusunod yung kagustuhan or yung kalooban ng ating Panginoon, nagiging people pleaser na tayo. Hindi na natin na-please ang ating Panginoon. So, ayun, para umpisa na natin itong tanungan, ay dadako na tayo ngayon sa unang question. So, ang unang question ay, what reasons do we have why we tend to please people as Christians? Para sa akin, Kuya Prince, ayan. Ano ba ang rason why we tend to please people, no? Bilang mga, tayong bilang mga Kristiyano. So, kagaya nung nabanggit ko kanina, kapag may ginagawa tayo, no? Ang tao gusto natin na nakikita yung mga, kumbaga nako-comment tayo, no? Doon sa ginagawa natin. And in that way, mas lalo natin gagalingan ba, 'di ba, sa mga susunod. Pero ang pangit lang doon is that kapag may ginawa na tayo or nasanay tayo to please other people. So ginagawa na lang natin yung mga bagay na yon for those people, no? Parang yung mga praises na nila is mapunta sa atin, which is mali naman, no? So yun yung reason din, no, kapag nakatagalan or nakasanayan natin na ganun palagi ang nagiging kumbaga lagi tayong Sisig. napapansin, parang ganun. Ayan. So doon lang tayo kumbaga gagawa, no, ng paraan. Parang ganun ba? Para lang sa akin. So yun lang, Kuya Prince. Ayan. Para sa akin, isa sa reasons naman bakit minsan yung Kristiyano ay nagiging people pleaser is yun yung magandang excuse ng ibang mga kabataan or Christians in general para makuha natin yung loob ng ibang tao. 'Di ba nasabi ko yun kanina na people pleasing is yun nga yung pagkuha ng loob ng ibang tao. 'Di ba sabihin, ano bang great commission sa atin ng Panginoon is to go and make disciples. Sa panahon ngayon, sabihin nila, para makuha mo yung attention ng ibang tao, dapat marunong kang makisama, makihalubilo, makuha mo yung interest nila. Na minsan nabibreach natin yung line between kasi 'di ba nakakalimutan natin yung turo din sa atin na dapat hindi tayo nagko-conform sa patterns ng mundo, 'di ba? Pero yan yung mga white lines or like yun nga yung mga tawag dito, nabibreach natin minsan na limitation. Minsan din natin nasa-set yung limitations kung hanggang kailan lang ba dapat natin piniplease yung tao nang hindi tayo yung nadadala nila, pero kinalaunan tayo yung makakapagdala sa kanila or magamit tayo instrument para magkaroon sila ng relationship with our Lord. So ayun, isa sa reasons is yung para makuha yung loob or yung attention ng mga tao na yun to have relationship or salvation kay Kristo. Ayun, salamat Ate CJ and Kuya Mark. So, Yan, ako, siguro, na lang, dahil meron tayong parang dapat meron tayong attitude ng isang servant, di ba? Kasi yun nga, isa rin naman yun sa example sa atin. Siguro magtatalo na lang to yun nga sa sinabi ni Ate CJ na nakadepende sa kung paano natin sila ipiplease. Kung dapat natin i-compromise yung faith na meron tayo, which is hindi na siya okay. Pero kasi alam naman natin bilang isang Kristiyano, di ba? Pina-follow natin si Jesus, which is yung example na pinakita sa atin ni Jesus is to serve. So, di ba pag tayo naman nagsuserve sabi na natin, isa-isang tao, di ba gusto natin nandun tayo sa napi-please natin yung tao na yon. So, ayun, bukod sa we want to connect to them, gusto natin na yung attitude ng pagiging isang servant, di ba? Na yung magkaroon tayo ng magandang image sa kanila. So, ayun siguro yung reason bakit
piniplease nating mga Christians, ba't tayo nagpi-please ng mga tao? Ayun, salamat Kuya Ram. Si Ate Hana. Ayan, so sa akin, actually same lang din ang mga sinabi nila. Pero ayun, siguro isa yung reason kung bakit minsan nagiging pleaser tayo sa ibang tao or piniplease natin yung ibang tao is to win souls and mapalapit, yun nga, magkaroon din ng relationship sa kanilang Panginoon. So pag sinabi kasi natin minsan na pleasing people, syempre, katulad ng sinabi nila kanina, ipapakita mo yung best mo, yung good side na meron ka, magpapa-good shot ka sa kanila. Kasi minsan may mga tao na parang tinetest ka din. Syempre may mga Christians na minsan natutokso sa mga bagay, ganyan. Sige, tara, alika, gawin natin tong bisyo na to. Para maka-in ka, para mawin mo yung souls namin, dapat ganito din yung gawin mo. So, di ba, syempre, hindi din tama yon. So, kailangan alam din natin yung, yun nga, tama, alam natin yung boundaries natin. So, kapag nako-compromise na yung faith na meron tayo, dapat itigilan natin yung ginagawa natin. So, ayun. Ayun, salamat sa mga sagot nyo. And ako, naalala ko lang yung word na word ba yun? Or parang verse? Ay, parang praise sa isang kanta. We are the light of the world. We are the light. Kumanta pa yun. Pero yun, di ba? Parang tayo kasi yung light ng mundo. So, ayun nga, about kung i-connect siya sa pleasing people, parang may naalala lang ako na kwento. Di ko alam kung sino pastor. Basta sa EDSA. Nakalimutan ko. Siya, hindi natin kailangan na i-please or katulad nga sa mga example nyo na hindi natin kailangan na hindi man makipaghalubilo or sumama dun sa mga maling ginagawa nila. Kasi, yung mapapansin nila yung difference natin sa kanila, di ba? And ayun nga, dun sa mga bagay na yon, hindi natin sila napi-please, di ba? Hindi nagkakaroon ng pleasing na nangyayari. So, ayun, lang siya, kumbaga nagiging natural, kumbaga napapansin lang tayo ng mga taong nasa paligid natin. So, ayun, kung kayo po sa online, kung may mga sagot kayo dun sa una naming tanong ay i-comment nyo lang po sa ating comment section. So, ayun, dako na tayo sa ating pangalawang tanong. Sa ating second question, is it possible to please people while pleasing God? So ano ba, tawag dito? Posible ba natin na ma-please yung ibang tao? Ayan. Para sa akin, depende yan sa situation. Yes, 50%, hindi. Pwedeng yes, pwedeng no. So kapag yes, yun nga, nagpi-please tayo ng ibang tao para tulungan natin sila to have relationship sa ating Panginoon. Pero minsan kasi nga, ayun, may nagagawa tayong, minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda para lang ma-please yung tao. Halimbawa nga, sa circle of, halimbawa lang, meron akong circle of friends, tapos ako yung Christian, tapos sila, opposite yung faith na meron sila at ako. So, para mawin ko sila or para mapalapit sila sa Panginoon, parang meron silang condition na sige, ganito, gawin mo yung mga bisyo din namin para umattend ako sa church o ganyan-ganyan. So, dahil nga sobrang gusto mo silang i-win, so nakijoin ka sa kanila. Which is... Hindi to totoong pangyayari. Ay, hindi. Pero baka meron dyan. Joke lang. So, ayun. Nasaan ako? Ayan na lang. So, hindi yun tama na dahil lang gusto natin silang mawin or mapalapit sa ating Panginoon, makikijoin na din tayo sa mga bagay na hindi naman pleasing sa ating Panginoon. So, dapat, kumbaga, positive at positive lang yung gagawin natin. So, ayun. Ayun, salamat Ate Hana. Si Kuya Ram? Sa akin, posible na ma-please natin yung tao. At the same time, napi-please si Lord. So, isang best example para sa akin. Ako pa talaga magsasabi nito. Ayun, yung sa parents mo.
ginagalingan mo sa school. Di ba? Ano ba yan? Pumiyok pa ako kasi parang hindi kasi makatotohanan. Hindi convincing. Pero yun, di ba pag maganda yung performance natin sa school, di ba? Natutuwa yung ano natin, yung parents natin. At the same time, natutuwa si Lord kasi na-please natin yung parents natin. So siguro, sa shiner ni Hannah, nakadepende rin siya sa tao. Ayan, ito ay na lang sa akin. Nakadepende siya sa tao kung sino yung ipiplease mo. Kasi may mga tao na pag pinlease mo is hindi kailangan na i-compromise yung faith mo, 'di ba? Yung mga bagay na mapapasama ka is yun nga, usually sa circle of friends natin, yung ayaan, kunyari sa cheating, 'di ba? Although pag mahilig diyan parang sa kopyahan nga tatanungin anong sagot, 'di ba? Anong sagot diyan? Pag hindi mo binigyan, so damot-damot naman ito, isa lang eh. Parang pag nanghihingi ka ng baon, lakas-lakas mo manghihingi ako ng sagot, di ka nagbibigay, di ba? So, namimili ka. Pag yung choice mo is dahil ayaw mo na mapasama yung image mo sa kanila, ayun yung time na pinlist mo sila, hindi mo na please si Lord. So, para sa akin, nakadepende siya sa tao kung sino yung ipiplease mo. So, para sa akin, maging posible na ma-please mo yung tao at the same time si Lord, siguro better yung sa example yung sa parents. Yun, no? Ako nga, tama yan, no? Sa parents, di ba? For example, nasa bahay, dapat gumagawa tayo ng gawaing bahay, no? So, napiplease mo na. Uy. Napiplease mo na si mama, si papa, di ba? And at the same time, ang Lord. Di ba sabi nga sa Bible, ang tawag dito, yung mga ginagawa natin, whether we eat or drink, di ba? Dapat nakakapagbigay ng glory sa ating Panginoon. And isa pa, para sagutin din yung tanong. Siguro, yes, no? Possible na ma-please natin yung ibang tao and at the same time, yung ating Diyos. Ayan. So, pero depende pa rin yan doon sa intention mo. If yung intention mo makatulong sa ibang tao, no? At yung kagaya nga sabi ni Kuya Ram, hindi natin nako-compromise yung pananampalataya natin, hindi nababali yung salita ng ating Panginoon doon sa gagawin natin is magiging okay yun, no? Pero kung nababali na natin or lumilihis na tayo doon sa kung ano yung totoong sinasabi sa Biblia, sa Bible, or sinasabi ng ating Panginoon is hindi na maganda, kumbaga. So, yun lamang. Ako, to add, siguro, possible siya if our intentions are fixed with our God. Yun nga, kung ang intention mo talaga is to please God, pleasing people will come naturally. Kasi, yun nga, makikita ng tao na na yung pure ka, pure yung heart mo na ang intention mo lang talagang i-please si Lord. Pero parang it comes along na lang na ay yung ibang tao nabe-bless sa'yo, nape-please sila sa'yo. Parang yung isang araw dito nagkaroon ng WWL training dito sa church. Nung pababa ako sa elevator, meron akong nakasabay na pastor. Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero sige, basta yun, si pastor. Tapos nasa elevator kami. Nagkaroon kami ng yung mga small talks, ganun. Tapos sabi ko, sabi niya kasi, dito ka ba na-attend sa church dito sa 6th floor? Sabi ko, opo, kasi anak po ako ni Pastor Ray, second daughter niya po ako. Oo, si Pastor Ray, no, alam mo, sabi niya, ang dami ko na narinig na pastor, pero siya, mararamdaman mong may anointing siya. Hindi siya, kung pag nag-speak siya, full of wisdom. Parang ganun, di ba? Hindi naman, nakikita naman natin si Pastor Ray, he's not seeking to please people per se. Kasi ang heart niya is to please God. Pero, kumbaga nadadamay na lang na napiplease yung tao because of his pure intention. Yung nakafix yung kanyang puso kay Lord. Isa pang testimonies kapag, kunyari, sumasayaw. Na-experience ko na yun may sumasayaw kami. Tapos, after kasi ako personally feel ko yung sayaw, yung yung interpretative dances, pag opening songs, kapag anniversary,
Kapag talagang internalized mo siya, tapos talagang dinama mo yung message ng awit at pinakinggan mo yung at pinakiramdaman mo yung Holy Spirit, talagang madadala na lang yung movements mo ng grace. Talagang you're dancing for God. Tapos after nun, may lumalapit na, alam mo, na-bless ako sa pagsayaw mo kanina, nakakatuwa. Na-please mo yung tao without yung intention na, gagalingan ko sumayaw, magpapakitang gilas ako kasi magaling ako eh. Hindi ganun eh. Hindi ganun yung intention. Yung intention is to praise God. Tapos, nadadamay na lang yung napipraise ka. Pero actually, yung pag dumadating sa mga ganong situation, lagi ko sinasabi, praise the Lord. Kasi ayaw natin i-take yung credit na, uy, ang galing ko daw sumayaw. Diba? Dapat lahat ng papuri talaga kay Lord. Kasi baka naman biglang magamit din ng kaaway para lumaki yung ulo natin at magmalaki. So, ayun. Ayun, tama. Una ang Diyos. Yun, salamat sa mga sagot nyo. And ano rin di ba? Isa rin, malalaman mo na nabi-please mo si God and at the same time, yung mga tao, pag may peace din sa puso mo, di ba? Na pag ginagawa mo yung bagay na yun kunyari, sa isang tao, sa isang sitwasyon na nangyayari. And ganun din, di ba? Pag hindi naman napi-please yung si God, may dishearted na nangyayari. Parang may thought na na tama pa ba tong ginagawa ko? Ba't ba ako nandito? Ganun. O kunyari, may mga, katulad ng mga, example nila about, kunyari, sumasama ka sa isang inuman, yan, di ba? Mafe-feel mo yun, mafe-feel mo na parang, ba't nga ba ako nandito? Based on experience, tama. Na-experience ko yun. Na-dishearten ako. Ba't nga ba ako nandito? Mga ganon. So, ayun. Para dumako na tayo sa ating third question ay, posible nga ba na ma-please natin yung tao while not pleasing God? So dito, pwede tayo mag-share ng ating mga experiences or kung experiences din ng ibang tao kung meron tayong alam. So, ayun. Sige, ako na lang siguro muna. Naalala ko yun nga, high school ako and first time kong maging part ng worship team dun sa province na pinanggalingan ko. So, before, syempre, alam ko na sa sarili ko na medyo may boses naman ako. So, pinasok ako sa worship team, pero hindi ko ginagawa, or hindi ako kumakanta sa harapan para i-honor ang Lord, para magbigay ng praise sa Kanya. Pero kumakanta lang ako para makakuha ako ng praises mula sa ibang tao. And at the same time, nakukuha ko yung gusto. Nako-compliment ako, ganyan. So, syempre, natutuwa ako. And parang at the same time, napi-please ko yung sarili ko. And yun, napi-please ko yung ibang tao, pero si Lord, wala akong binibigay sa kanya na kahit ano. So, siguro yun yung mga time na kapag yun yung time na napi-please natin yung ibang tao pero hindi si Lord. Kapag alam natin na sa sarili natin, lumalaki yung ulo natin kasi magaling tayo sa ganitong bagay, magaling tayo sa ganyan. So, ayun, dapat laging nating tatandaan nga na kahit ano man yung gawin or ano man yung gagawin natin, lagi dapat na nag-glorify at napapapurihan ng ating Panginoon. So, yun. Ayun. So, Ayan, sa akin, ito ang madalas nating nagagawa. Mas madalas nating napi-please yung ibang tao kaysa kay Lord. Yan, aminin man natin sa hindi. Napakaraming situation and napakaraming pagkakataon na napi-please natin yung tao pero si Lord hindi. Ayan. Example, kunyari ako. Kunyari lang ako talaga. Kunyari pa daw ako. Pero ako talaga. O sige, totoo na ako. Hindi, joke lang. Pero ayun nga, pwede nating sabay dito sa church. Yan. Ano ako dito? Sobrang bait ko dito sa church. Di ba? Sobrang bait ko, sobrang sipag ko. Di ba?
So, pero in reality, paglabas ko dito ng church, di ba? Ano ako, hindi ako, tamad ako, palamura ako, nambubuli ako, di ba? Dun sa pagkakataon na yun, na-please ko yung mga tao dito sa church. Pero alam ni Lord na, hindi yun totoo. Peki yun, di ba? So, which is hindi okay. So, ayun, sinabi ko lang na napakaraming pagkakataon na mas napapriority natin yung pag-please sa tao kaysa kay Lord. So, isa pang experience ko, recently lang to, ngayong year. Hindi pala, ngayong year ba yun? Basta kakapasok ko ng college, first year college. Yan, di ba? Nung mga simula kasi, syempre, gusto mo makiconnect sa mga classmate mo. So, marami kaming celebration. Meron kaming bahay ng classmate namin na talagang pumupunta kami doon. Parang, ayun nga, parang tambay lang, kwentuhan, or minsan magpa-practice, sabay-sabay. Tapos didiretso kami doon. Tapos ito mga classmate ko na to, syempre, mga magpupulis talaga yan, mga laklakero sa mga lagi nag-aaya uminom. Pero ako, hindi ako nagjo-join. Nung time na yun, nung time na yun, hindi talaga ako uminom or hindi ako nag-sip, hindi ako umisa. Yan. Tapos, nagpicture kami. Syempre, dun sa pagkakataon na yun, na-please ko yung mga kasama ko, yung mga classmate ko kasi nag-join ako sa kwentuhan nila, nag-join ako dun sa fellowship, sana sabihin ko. Ano ba tawag sa ganun? Sa fellowship, tama naman, di ba? Fellowship. Na-please ko sila kasi naki-join ako, nandun ako sa kanila. Pero, syempre, sa pag-ano na yon, yung temptation kasi, parang kinakalaban mo. Pero, ayun nga, basta hindi ako uminom nung araw na yon. Ang nangyari, 'di ba, nag-post nga ng story, picture namin. Tapos may isang mutual ako na friend din ng classmate ko. Nakita niya 'yung story na 'yon. Tapos, nung nagkita kami in person, sabi sa akin, "Uy, Ram, ganyan, yan. Bad boy ka na." Sabi ko, "Ba't ako bad boy?" Kasi nga, ko yun classmate Si ko yun Robin nung, pala. classmate ko yun nung grade 10. So, alam niya na, lagi ko pang, yun, ayun yung tao na minsan tinry pa nga ako, inaya ako sumindi. Sabi niya, try mo lang. Sabi ko, hindi talaga. So, alam niya na Nakakatisod ka naman. alam niya na Kristiyano ako. Tapos, nakita niya yun, yung picture na yun sa, so, hindi po ako sumama dun nung inaya ako. Nakita niya yun, tapos kaya niya nasabi sa akin na bad boy ka na kasi parang umiinom ka na pala, ganyan. So, di ba, ibig sabihin, nagkaroon na ako ng, hindi lang sa kanya, pati si Lord, alam niya na parang naapektuhan yung testimony ko bilang isang Kristiyano. Kasi nga, yung tao na yun, alam niya na Christian ako or umattend ako dito, ganyan, and talagang tumatanggi ako sa mga ganon. Pero nakita niya sa picture, and alam ko sa sarili ko, that time nun, sa picture na yun, hindi ako uminom, di ba? Yung tingin sa akin nun, uminom. So, wala tayong magagawa sa ganon. And ayun, hindi na maganda, kumbaga, na iba yung tingin sa'yo nung isang tao na yun, at the same time, hindi na please si Lord, di ba? So, ayun, dapat talaga, hindi natin hinayaan na yung faith na meron tayo or yung, ayun nga, yung belief natin, maapektuhan para lang ma-please yung tao. So, sa question, madalas natin yan nagagawa para sa akin. Ayan, ako naman, siguro sa experience ko, tinatry ko i-please yung tao dun sa ganong intention, yung parang sana ma-win ko sila sa church, ma-win ko yung loob nila, ganyan. So every time na nasa bagong environment ako sa school, ganyan, bagong school, bagong mga tao, mga kasalamuha, talagang minimake ko yung point na magpapakilala ako bilang Kristiyano, tapos sinasabi ko pa, anak ako ng pastor, ganyan. Para in matter of weeks, makapag-share ako ng gospel. May intention pa ako mag-start ng Bible study, ganun. Tapos, pag nagkaroon na ako ng group of friends, lagi kong sinasabi yung principles ko na hindi ako nagpapakopya at saka ayoko nangongopya. So, nung grade 12, na-establish ko yung ganung principles sa mga kaibigan ko na okay, hindi ako magpapakopya, hindi ako mangongopya, ganyan. Pero hindi ko alam masyadong talented yung mga mata nila, nakikita pa rin nila yung sagot ko. Scantron pa yun na yung sinishade. Oo, nasa-shade yung mga Pero tinatry ko yung best ko na hindi yun mag-prosper. Kumbaga hindi ko tinotolerate yung mga ganong actions. Kahit nga man hanggang ngayong college.
Kasi dumating yung point na, iba tinatry kong mawin sila. Pero may time na ako yung na-influence nila. Kasi, di ba, from Christian school ako, nung high school, elementary to high school, nalipat ako ng isang mas secular na school, mas diverse yung mga taong nakakasalamuha ko. Bagamat nung nasa Christian school ako, may mga hindi Christian students, nakakarinig ako ng mga malimit na mura at hindi naman ganun kalulutong kasi mahiya pa sila, nasa Christian school. Dito nung lumipat ako sa mas malaking school, halos araw-araw maririnig ko, mga mura, tas parang kada putol ng sentence, di pwedeng, hindi nawawala yung mura, ganyan. So parang siguro dahil yung bang paulit-ulit ko naririnig yun, may time na na-adapt ko yun. Pero hindi as if hindi yung parang kada putol ng sentence may mura ganun. Parang basta may time lang napapamura ako ganun. Tapos may isang time na na-correct ako ng isang kaklase. Na bigla ako hindi na ako na-aware Bigla niya akong parang after immersion namin. So 2 weeks kaming nasa guidance office, tapos nagkukwentuhan, ganyan, tapos napapamura, ganyan. Yan, natatawa lang, tapos bigla ka mapapamura, ganun. Tapos may defense pa ako palagi, gumaganon pa ako. Yung quote-quote lang, ganun. Tapos, parang nagkaroon kami ng time na, di napiplease ko sila kasi parang napamura nila ako ganyan. Parang goal pa nila. Ayoko sabihin niyo mura. Grabe kayo. Hindi. Basta hindi naman siya often, pero may mga times na napapamura ako. Tapos parang, nung nasa immersion kami, napapadala siya. Tapos, sabi nung isang kaklase, nung nagkaroon kami ng private time, kaming dalawa lang, sabi niya, ay, huwag ka ma-offend Di ba kasi sabi mo Christian ka? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, kasi napapansin ko, napapadalas ka magmura. Sabi ko, ay, shucks, nga. Bigla ako hindi naman ako nagmura nun. Kasi hindi naman talaga ako as yung parang often paano sila magmura. Parang minsan, nagiging expression ko lang siya, ganun. Bigla ko lang na-remind din na, oo nga, hindi ko pwedeng gawiting excuse yung expression ko lang, nagulat lang, ganun. O kaya natawa lang ako, kaya ako nasabi yun. Or galit lang, ganyan. Hindi siya excuse. So, nung narinig ko yon, isip ko, at least hindi pa siya ganun katagal, pwede ko pang ma-establish ulit or ma-establish ko ulit yung hindi yun yung buhay ng isang Kristiyano. Kasi marami akong kaklase na nagsasabi na, ay, ganyan pala, yung born again, ganyan. Tapos may time pa nun, kasi grade 12, nag-explore ako ng sarili ko, ganyan. So, pumunta kami ng Cagayan de Oro. With permission naman yun, nagsuot ako ng bikini. Tapos, pinost ko sa IG. Pag uwi ko, sabi ng isang kaklase, naka-attend daw siya sa isang Baptist church. Tapos sabi niya sa akin, di ba anak ka ng pastor? Ba't ka nagtutupis? na bigla akong, para sa mga ganang experiences, bigla ako naalala. Sino bang piniplease ko pag pinost ko yun? Pwede naman ako magsuot na hindi ko yun pinopost para wala namang masama dun Pero kung yun kasi yung konsepto ng ibang tao, at kung yun yung ikatitisod nila, hindi ko na lang gagawin. I mean, from those experiences, bigla ko na isip, ibig sabihin may influence ako sa tao. And yung pamumuhay ko, malaking impact yun sa faith na meron ako. So sa mga ganung pagkakataon, yun yung masasabi ko mga experiences ko na na-please ko yung tao. Pero alam kong ang Lord, hindi siya na-please doon. Kasi una, nagpadala ako curses yun Curses yung pagsasabi ng mura. At hindi natin dapat yun ginagawa. Dapat nami-mirror natin yung ating Diyos, di ba? Which is, He speaks about love, He speaks about peace, He speaks about grace. Hindi hatred, anger, and all. And, ayun, ang dami ko pang pwedeng sabihin kaso baka ikatisod nyo na yun. De, joke lang. Ayun lang po. Ako naman. So, ayun, para sa akin, ayan, itong bagay na to napakadali, no? Napakadaling kalimutan na ikaw ay isang Kristiyano pagka happy-happy ang gusto ng isang tao. So, ako naman, experience ko doon sa bagay na yan, dami. No?
nung junior high school po ako, meron po akong crush. Para po makasama ko yung crush ko, sumasama rin ako sa inuman. so, so nung time na yun, hindi naman po talaga ako pala inom nung time na yun. Pero dahil nga doon sa rason na meron ako, ayan, nagpapa-good shot ako sa crush ko. Ang tawag dito. At the same, hindi ako inaya nung crush ko. Talagang kusa ako na sumama. Kasi nga, crush ko eh. Di ba? Alam mo naman, pag lalaki ka, di ba, minsan, gagawin mo lahat. Ganun. So, pero, yung time na yon hindi lang yung crush ko, pero syempre yung mga barkada ko rin, gusto ko rin makasama noon, no? Or should I say ma-please din, 'di ba? So, 'yon yung mga bagay na 'yon, itong ma-please yung ibang tao tapos yung Diyos hindi. Naku, ang daming beses na nangyari yan. Hindi lang sa akin siguro makaka-relate din si Ram. Si Ram talaga yun. No? Hindi, lahat naman tayo no, nagdaan sa mga bagay na yan. Pero ang galing lang ng Panginoon dahil binibigyan niya pa rin tayo ng tsansa. So, pero anyways, yun sa mga nabanggit, wag sana natin gawin na rin no, yung mga bagay na yun. Lalo na sa mga kabataan. No? So, yun lang Kuya Prince. Ayun, salamat. Salamat sa mga sagot nyo. And ayun, ganun din naman yung experience ko. Halos same kami ni Angel. Pero hindi ko crush. Sumasama lang ako. wala akong may crush doon. Wala kang Sumasama lang. crush? Sumasama lang ako doon. Sumasama lang. So, ayun. Ngayon na tapos na ang ating third question, ay dadako na tayo sa pang-apat nating question. So, sa fourth question, how can we know that we're pleasing God and not people? So, paano nga ba natin malalaman na piniplease lang natin si God and di yung mga tao? Ako bilang mga Kristiyano, conviction. Or malalaman natin na tayo naman kasi 'di ba pag nag-start nating i-follow si Christ, nandiyan yung Holy Spirit to convict us, 'di ba? Every time na nagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. So mararamdaman mo 'yon, matik 'yon. So siguro hindi siya maintindihan ng mga unbeliever, 'di ba? Or mas maintindihan nila 'yon pag ayun nga, pag once na they accepted Christ and sumunod sila sa Panginoon. So para sa akin 'yon, yung ng Holy Spirit, conviction. Ayun, salamat kay Ram. Nakatulala pa ako eh. Siguro sa pamagitan ng, yun nga, may nararamdaman kang peace. At saka, mararanasan mo yung maraming blessing sa buhay mo, ganun. Maaring tangible or hindi. Pero, siguro napatunayan yun ng buhay ng parents ko. Doon ko nakikita talaga kapag ano ba yan? Yun nga, kapag napiplease nila ang Lord, alam natin na i-bless tayo ng Lord abundantly. Ipo-pour out niya yung blessings from heaven. Can be tangible, it can be in a form of wisdom. Diba? Maraming tao sasabihin, alam mo, ikaw full of wisdom ka. Alam mo, nag-widen yung ating knowledge and yung wisdom natin if we are pleasing God. Kasi, di ba, paano ba natin malalaman na we're pleasing God? E di, through Bible lang din naman eh. Kasi doon natin malalaman yung mga dapat nating gawin at hindi, di ba? So, by doing so, na-widen din yung ating knowledge and wisdom. So, we speak about wisdom din. Ganun. Ayan. Sige po. Ako, ayun, malalaman natin if napiplease natin ang ating Panginoon. Siyempre, kung yung mga ginagawa natin is nakaka-glorify sa Kanya. Lagi nating i-evaluate din yung sarili natin if lahat or bawat bagay na gagawin natin, tatanungin natin sa sarili natin, pag ginawa ko ba itong bagay na to, mapiplease ang ating Panginoon. Kasi ayun nga, may conviction talaga. Kasi alam naman natin sa sarili natin kung ano na yung mga dapat at hindi natin dapat gawin. So, ayun. Ayun, salamat Ate Hana. And ayun, para sa akin naman, ayan, pasensya na po. Para sa akin naman,
sa commitment, nakikita sa commitment ng isang tao, which is ito yung yung isa sa pinakamahirap din, no? And at the same time yung consistency sa mga bagay na ginagawa natin para sa ating Panginoon. And naalala ko lang yung nauso dati bracelet, yung what would Jesus do? WWJD, yan. So, sa mga ginagawa natin, ang dapat naman talaga is piniplease natin yung Lord, di ba? And nakikita yon sa mga ginagawa. So, yung bagay na yun, what would Jesus do pag nandun ka sa isang sitwasyon, no? Lagi natin titimbangin, no? Ano bang gagawin ni Jesus kung ako ano bang gagawin ni Jesus sa sitwasyon na ito, no? Para kumbaga ma-please yung ating Panginoon or magawa yung will ng Panginoon sa buhay natin. So, yun lang para sa akin. So yun, salamat. And ayun nga, dun sa main text natin, di ba, nakalagay dun, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Parang lagi rin natin tanongin sa sarili natin kung sa mga ginagawa natin or sa decision na gagawin natin, napiplease ko ba si God dito sa gagawin ko na to? Or baka impulsive lang na gawin ko yung decision na to or gawin ko to. Kasi ayun nga, nag-good shot or napiplease ko yung ibang tao or gusto na ibang tao na gawin to. Lagi nating tanongin yun sa sarili natin na kung ka-please-please ba yung gagawin natin para sa ating Panginoon. So, ayun, dako na tayo sa ating panghuling question. Do we always need to please people to please God? Do we always need to please people to please God? Sa akin, siguro hindi. We don't always need to please people para ma-please natin si God. Kasi nga, kung kung ang intention natin palagi is, or yung isip natin is palaging, kailangan ko i-please yung mga tao para madala ko sila sa Diyos. Baka malito tayo sa kung bakit nga ba natin yung ginagawa. Baka dumating sa point na ma-shake yung iyong mga foundations, yung principles mo, ganyan. Tapos ikaw na yung madadala nila. Katulad nga nung mga examples na nasabi natin kanina. Kunyari ako, napapamura ako nang hindi ko napapansin na napapadalas ko na palang nagagawa yun. Ganon. Nang dahil sa gusto ko lang ma-feel na belong ako sa mga kaklase ko. Ganon. So dapat, at dapat natin tatandaan yung iniwan sa atin ng Panginoon sa mga ganitong sitwasyon. Yung we should not conform to the patterns of this world. Dapat tayo yung nag-go against the current. Kahit pag gaano kahirap yun. Naalala ko yung sinabi sa akin nung ibabaptize ako. Ang tanong sa akin ni Pastor Ray, are you willing to follow God even if it means na tatalikuran ka ng mga kaibigan mo? Or kaming family mo? Una sa lahat yung family ko, I doubt na may gagawin silang against sa gagawin ng or nais ng Panginoon. Pero yung friends, noong time kasi na yun talaga, hanggang ngayon naman talaga, may times na parang gusto kong i-please yung tao. Ayoko ma-feel na left out ako, hindi ako belong sa isang certain group. Lalo kapag nasa klase ka, di ba? Ang hirap nung mag-isa ka lang. So, dapat hindi, nung tinanong yun sa akin, nahirapan ako noong una. Sabi ko, kaya ko ba yun? Pero syempre, umuo pa rin ako kasi hindi matutuloy yung procedure kapag Pero doon ko na-realize yung bigat ng responsibility ng pag-yes mo sa pag-follow kay Christ. Pero alam ko na na although the roads are rough sa pagsunod natin kay Kristo, if our faith ay heavily grounded dun sa nais niya or sa nais niya, hindi tayo mahihirapan kasi we always find our strength sa Kanya. So, ganun. Ayun. So, sino pa ba? So, ayun. Doon na po nagtatapos ang ating talakayan. And naalala ko lang din doon sa last question na hindi natin laging kailangan i-please yung mga tao kasi unang-una dapat nating ayun nga, sabi nga namin kanina, i-please si God. I-please kung ano yung gusto niya sa buhay natin kahit na
kahit na ayun nga, ibabash or may hate na nangyayari sa atin or hine-hate na tayo ng ibang mga tao. 'Di ba? Mga apostles nga, 'di ba, nung pinapalaganap nila yung salita ng Panginoon, maraming hate na nangyari pero still na nagpatuloy pa rin sila sa ating Panginoon. So ayun po, salamat po sa pakikinig at panonood at muli po, kita-kita po ulit tayo next Friday. Ayan, so hopefully po ay meron tayong natutunan sa ating tinalakay ngayong oras na ito sa naging topic natin ngayong araw. So para po i-close itong ating program ay sama-sama po tayong dumulog at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat, Lord, sa napakagandang mensahe na pinaabot mo, Panginoon, sa bawat isa. And we pray, Lord, na kung ano man po yung mensahe na ipinarating mo sa amin ay patuloy nga na may apply namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, continue to remind us, Panginoon, na whenever we please people pero hindi ka namin napiplease, ay patuloy mong i-rebuke, patuloy mong i-align, Panginoon, yung mga nais mong gawin, Panginoon, sa amin. And Lord, salamat dahil patuloy mo kaming nire-remind na hindi na kailangan na kapag piniplease namin yung mga tao ay dapat napiplease ka din, Panginoon. And sa oras na ito, Panginoon, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat dahil patuloy mo kaming ginagabayan, Panginoon. And continue to give us the knowledge and wisdom, Panginoon, sa pang-araw-araw namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Salamat sa naging talakayan ng bawat isa ngayong oras na ito. Patuloy kang maghari at mamuhay sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Dako naman tayo ngayon sa ating shoutout. Let's go! Shout out! Una na dyan ay si Kuya Giancarlo Ignacio. Shout out po sa inyo. Shout out! Shout out din po sa inyo, Pastora Lolit Cruz. And ang Shout out ating po, shout out. kasama sa YouTube, si Ma'am Lourdes Abrigo. Shout out sa iyo, Shout out. Pastora. Shout out din sa ating butihing pastora ng Gigway MC, Pastora Melaine Bechaida. Hello po, madam. Ayan, shout out din kay Tita Daisy Kamitan. Hello po, madam. Shout out kay Ate Kiana Bernardo. Shout Hello, out! Ian. And syempre, shout out din kay Ate Direk Candy Bechaida. Hi, Direk. Hi. Salamat, Direk. And shout out din sa'yo, Tita Edna Panty. Yeah. Uy. And sa Lola Best ng lahat, Lola Norma Sanglay. Ayun naman, Shout ano. out din sa'yo, Ate Vicky Reyes. Hello! At sa Hello mga po, kapwa Tita nating youth Vicky. leaders na wala rito, sila Yes. Ate Aline Core and Aline. Ate Janela. Janela. Shout out din sa'yo, Tita Lenny Rebamba. Yun. Then, Lenny. Lagi kang may tita. May chan. Ayan, and shoutout natin yung ating mga star senders. Ayan, si Tita Daisy Kamitan po ay nag-send ng tumataginting na 100 stars! Ayan, thank you Grabe po, naman yung Tita 100 Daisy. stars. May God bless you abundantly. So reminder lang po, ngayon ay pwede na kayo mag-send ng star sa ating mga live streaming. So yan, dito po sa ating page, sa MMIM North Ed sa FB page, pwede na po kayo mag-send ng star. So makakatulong po talaga yung mga stars na yan sa pag-improve ng mga kailangan natin sa ating media ministry. So if you love yung ating media ministry at ito pong mga proyekto namin ay please send your support by sending stars. At ayan, meron pa tayo yung ating search that logo. At ang mga nanalo ay... Walang nanalo this week! Ay, sayang. Tinuturo ko na kanina. Ilang beses pa nilang tinuro. So, Sabi ko, hindi. meron po tayong game. So, baka po nakakalimutan natin. Meron Sayang, tayong search that logo. So sa mga gusto po mag-join sa ating search that logo game,
ay screenshot po natin yung logo ng GigYM kapag po nag-appear yan sa inyong mga screen. So ito pong logo will appear at a random time sa stream. Pwedeng mag-appear ngayon, pwedeng nung discussion, pwede nung jambahay, pwede nung opening. So dapat attentive kayo at pwede kayong manalo ng GCash prize. Ay, grabe. At kung gusto niyo po kung gusto niyo pong sumali, ay screenshot niyo lang po yung logo ng GigYM kapag lumabas ito sa ating live streaming at i-message niyo po ito sa MMIM North EDSA page, sa page po ng MMIM North EDSA. Ayan. Maari po kayong pumunta sa MMIM North EDSA page at pindutin yung message button. Doon po para masend ang inyong entry at GCash number. So, doon nyo po i-message yung screenshot at saka yung inyong GCash details. Huwag po sa comment section dahil marami pong makakita ng inyong number. Kaya huwag nyo po kaming sisisihin pag may random na tumawag sa inyo. Mga random calls and texts. So, again, i-message nyo po sa page ng MMIM North EDSA yung screenshot and yung inyong GCash details. So, kung gusto nyo manalo next week, ay ito lamang po ang dapat natin gawin. So, maraming salamat pong muli sa pagsama sa amin and see you next Friday. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.